Sino itong 144,000 taong maliligtas sa tribulation period? Humanda ka kasi ito yung nakalagay sa propesiya ng Revelation. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 tao. Nakasulat sa noon nila ang pangalan ng tupa at ang kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong na malakas na kulog, at para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang 144,000 tao ay umaawit sa harap ng trono ng 4 na buhay na nilalang at ng mga namumuno bago ang kanilang awit, at walang nakakaalam maliban sa kanila. Maraming nakiklaim na religious group na sila daw yung maliligtas lang na 144,000 sa Book of Revelation. Pero ano yung sinasabi ng Bible? Kasi many Jehovah Witnesses claim that they are saved in tribulation period. Mga INC, mga Catholic, or mga Muslim, sila lang daw ang maliligtas, at sila itong 144,000 sa Revelation. Makinig ka at umunawa, dahil ang 144,000 na taong ito ay galing sa lipi ni Israel. Chapter 7 verse 3 hanggang 8, sinabi niya, huwag muna niyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, 144,000 tao ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ni Israel. Verse 5, 12,000 mula sa lahi ni Huda, 12 mula sa lahi ni Ruben, 12,000 mula sa lahi ni Gad. Verse 6, 12,000 mula sa lahi ni Aser, mula sa lahi ni Neptali, ni Manase, ni Simon, mula sa lahi ni Levi, ni Isakar, Zebulon, ni Jose, at ni Benjamin. Yung 12 tribes times 12,000 na manggagaling sa 12 tribo. Sino yung 144,000 na ito? Hindi ang mga religion dito sa buong mundo, kundi ang lipi ni Israel. Sila yung tinatawag na tribulation saint kasi merong global conflict dito nakalagay sa Bible. Ito yung tinatawag na 7 years of tribulation, at pangungunahan ito ng 2 halimaw. Yung 2 halimaw dito, hindi ito literal na lilitaw kasi sila yung Antikristo at huwad na propeta. Pakinggan mo maigi kasi ito yung mangyayari. Revelation chapter 13 verse 1 hanggang 3, pagkatapos may nakita kong halimaw na umaon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paang katulad ng sa aso, ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Binigyan ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang mga matitinding sugat nito, kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, wala nang makakalaban sa kanya. Malinaw dito na yung dragon ay si Satanas. Hindi rin siya magpapakita ng literal kasi symbolical ito. Yung gagawin niya sa buong mundo sa huling panahon ay distraction sa pananampalataya sa Diyos kahit sa buong mundo. At yung pandaraya dito ay yung mga himalang bagay. Hindi lahat ng himala ay galing sa Diyos. So kailangan natin dito ng sensitive spirit. Kailangan nating maunawaan kung kanino nanggagaling ang kagalingan, mala, ang miracles, dahil kayang gawin ito ni Satan. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi magiging madali ang tribulation period. Kasi aakalain nila na galing sa Diyos yun, at yun yung pandaraya ng kaaway. Dahil sa 144 na taong maliligtas sa tribulation period, sila ay merong tatak ng Diyos sa noo.
Dahil kasabay nito ang tatakan ng mark of the beast na pangungunahan ng halimaw na Antikristo at ng huwad na propeta. Hindi sila magpapakita ng literal, pero yung gagawin nila ay sobrang sama na pwedeng ikapahamak ng mga taong madadaya sa huling panahon. Revelation chapter 13 verse 14. At dahil sa mga himalang ito na ipinagagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahe ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahe at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya na makapagtatak sa kanyang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ito po yung mangyayari. At sinaysay ng Revelation kung ano yung itsura ng tatak o numero at pangalan ng halimaw. Verse 18, kailangan dito ang talino upang manawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Maraming natatakot po dahil sa 144,000 na tao lang na ito na maliligtas. Dahil akala nila ito lang ang bilang ng taong maliligtas at mapupunta sa langit. Pero hindi. Kailangan yung maunawaan, merong gampaning yung mga tribulation saints po dito. Sila yung mga martyr Christian na kahit tanggalan ng mga parte ng katawan, mahirapan, hindi pa rin sila magpapatatak at hindi sila sasamba sa Antikristo. Ito yung role nito. Huwag kayong mag-alala kasi hindi yan yung mga religious group dito sa buong mundo. Kasi yan ay galing sa lahi ni Israel. Nasa tribulation period lang sila. Kasi bago po dumating ang kasuklam-suklam na bagay po na yan, yung tribulation period, darating ang Panginoong Kristo. Pwedeng abutan natin ang kamatayan o pwedeng abutan mo yung rapture. Ngayon yung gagawing pandaraya ng Antikristo, ni Satanas at ang huwad na propeta sa tribulation period, nagsisimula na po yan sa panahon po natin. Hindi pa hayagan kasi sa Revelation, hayagan ito eh. Makikita ng buong mundo. Merong false peace na 3.5 years at merong pagpapakita ng 3.5 years nakaroon po ng digmaan, matinding taggutom. Ito yung sinasabi ng Matthew chapter 24. Ngayon hindi pa po nangyayari to, pero meron ng mga glimpse sa panahon natin. Great apostasy, famine, Antichrist, abomination sa Panginoon. Ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Ginawa ko yung video na to para sagutin yung mga tanong po ng mga mananampalataya, kahit ng mga follower po ng page po na ito, o kahit ng YouTube channel po na ito, na hindi natin dapat pagtuunan ng pansin ng mga bagay na ito. It's not about satisfying our curiosity kung sino yung 144,000 na maliligtas sa tribulation period. Ang pinakamahalaga dito, kung ano yung sitwasyon mo at relasyon mo sa Panginoon. Baka isa ka na sa nadadaya ng gawa ng kaaway. Ito yung sign na tayo ay makapanumbalik na sa Panginoon. At kung meron pa rin tayong ginagawang lihim na kasalanan o hayagan sa harapan ng tao, ito na yung panahon para tayo manumbalik sa Panginoon dahil malapit na pong maganap ang mga bagay na ito. At ito ang sabi ng Panginoon sa Revelation. Pakinggan mo, kapatid. Revelation chapter 14 verse 13. Pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpalang para sa mabubuti nilang gawa at ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Ito ang inihintay ng mga mananampalataya, our blessed hope, si Jesus Christ. Ngayon, hindi na natin hihintayin dumating yung tribulation period. Ngayon pa lang, pwede na tayo manumbalik sa Panginoon. Pwede na tayo maglingkod ng tapat sa Panginoon. At ginawa ko yung video na ito para isa ka sa gamitin ng Panginoon na i-share mga information po na ito at matransform ang buhay ng bawat makakapakinig. Ang prayer ko sa iyo, kapatid, ay lalo kang lumalim sa pagkaunawa sa Biblia at lalong makaganap sa kalooban ng Diyos. Samahan ka ng banal na Espiritu gaya na nagpapatotoo mula dito sa mundo
papalapit doon sa trono ng Panginoon hanggang sa huling panahon. Di na ito yung time para makipagtalo sa mga kapwa Kristiyano. Ito na yung time para i-share si Jesus, i-share yung salvation. At hindi ma-promote yung division, hindi ma-promote po kung sino yung mas magaling mag-explain, sino yung mas magaling magsalita. Ito yung panahon na para magtulungan at magkaisa mga mananampalataya. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka sa mga sinabi ko, follow and subscribe kung nakarating ka sa YouTube. God bless you kapatid. Hanggang susunod na pagkikita, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.